Kumusta mga kasaliksik? Noong ika-9 ng Mayo 2024, naglabas ang Ministry of Defense ng Japan ng ulat na naglalaman ng impormasyon ukol sa presensya ng mga barko ng China malapit sa Yokosuka Naval Base, isang base na pinagsasaluhan ng Japan at Estados Unidos. Sa ulat na ito, iniulat ang pagdetect sa 3 barkong Chino na kasama ang Type 815G Tianquanxing, isang surveillance vessel, at 2 barkong pandigma, ang Type 054A Changzhou at Type 056 Luan. Ang mga barkong ito ay naglalakbay mula Philippine Sea patungong East China Sea na lubhang malapit sa nasabing naval base. Dahil dito, kumilos agad ang Japan upang harangin ang mga barko ng China. Nagpadala sila ng kanilang sariling mga barko upang salubungin ang mga ito at tiyakin na hindi lalabag ang China sa kanilang soberanya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga serye ng matitinding aksyon ng Japan sa mga nagdaang taon upang pigilan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng China sa Indo-Pasipiko. Ayon sa ulat ng Newsweek, ang 3 barko ng China ay posibleng pabalik na sa kanilang bansa matapos ang naval exercises sa rehiyon. Gayunpaman, bawat isa sa mga barkong ito ay itinuturing na potensyal na banta sa seguridad. Halimbawa, ang Type 815G na unang inilunsad noong 2010 ay may habang 131 feet at lapad na 23 feet. Kilala ito bilang isang surveillance vessel na may kakayahang mag-analisa ng komunikasyon at telemetry signals mula sa mga missile. Ang bilis nito ay umaabot sa 21 knots at kaya nitong manatili sa karagatan ng 50 araw bago kailangang bumalik sa port. Ang barkong ito ay may helicopter landing pad na akma para sa KA-28 o Z-19 na helicopter na nagdaragdag sa kakayahan nitong magsagawa ng misyon sa karagatan. Kasama ng barkong ito ang 2 barkong pandigma, ang Type 054A at Type 056. Ang Type 054A na may habang halos 440 feet ay kilala sa pagiging mabisa sa labanan. Taglay nito ang HAKJ-16 vertical launching system na may 32 cells para sa HQ-16 missiles at YU-8 torpedoes. Bukod pa rito, meron itong 8 box launchers para sa YJ-83 anti-ship missiles, isang 76mm na baril, at 4 na 30mm close-in weapon systems. Ang Type 056 naman ay mas maliit, ngunit may kakayahang suportahan ang mas malalaking barko. May haba itong 291 feet at bilis na 25 knots. Nilagyan ito ng 8 cell launcher para sa HQ-10 missiles, 2 launcher para sa YJ-83 missiles, at iba pang mga armas tulad ng 76mm gun at 30mm CIWS. Nang dumaan ang 3 barkong ito sa loob ng teritoryo ng Japan noong Mayo 2024, mabilis na tumugon ang Japan. Ayon sa Newsweek, nagsagawa ang Japan ng interception operation gamit ang mga barkong JS Kuroshima, isang Sugashima-class minesweeper, at ang JS Yamagiri, isang Asagiri-class destroyer. Ang JS Yamagiri ay may habang 450 feet at bilis na 30 knots. Nilagyan ito ng mga armas tulad ng MK-141 missile launchers para sa RGM-84 Harpoons at Muki-29 missile launcher para sa RIM-7C Sparrow missiles. Sinamahan pa ito ng isang P-3C Maritime Patrol aircraft na may kakayahang magdala ng AGM-84 Harpoon missiles, torpedoes at iba pang mga armas. Sa pamamagitan ng malakas na puwersang pandagat at panghimpapawid, nagawang gabayan ng Japan ang mga barko ng China pabalik sa international waters. Ang insidenteng ito ay patunay ng determinasyon ng Japan na protektahan ang kanilang teritoryo laban sa banta ng China sa Indo-Pasipiko. Sa kabutihang palad, walang naging direktang atake mula sa mga barko ng China na pumasok sa karagatang teritorial ng Japan noong Mayo 2024. Sa ilalim ng masusing pagbabantay ng 2 barko at mga sasakyang panghimpapawid ng Japan, umalis ang mga barko ng China sa teritoryo ng Japan nang hindi nagkaroon ng pisikal na komprontasyon. Gayunpaman, hindi ito isang insidente na nangyari lamang ng isang beses. Ang patuloy na pagpasok ng Chinese People's Liberation Army Navy, PLAN, sa teritoryo ng Japan ay hindi isang aksidenteng pangyayari. Sa katunayan, ito ay bahagi ng serye ng mga provokasyon na nagiging mas madalas ngayong 2024. Ayon sa ulat ng Newsweek at ng US Naval Institute, USNI, noong Abril 2024,
Isang buwan bago ang Mayo na insidente, ilang barko mula sa plan ang naobserbahan na naglalayag sa pagitan ng Japan at Taiwan. Hindi lamang mga barko ang ipinadala ng China, kasama rin ang mga unmanned aerial vehicles, UAVs, at surveillance aircraft. Sa pagitan ng Marso 25 at Marso 27, ang planned destroyer na CNS Changchun at ang frigate na CMS Changzhou ay naglayag sa layong 73 milya mula sa Miyako Island na nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Japan. Ang EEZ ay isang rehiyon na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa, kung saan may eksklusibong jurisdiksyon ang nasabing bansa. Ang pagpasok ng mga barko ng China sa loob ng 73 milya mula sa isang isla ng Japan ay malinaw na paglabag sa kanilang teritoryo. Sa pagitan ng Marso 27 at 28, ang mga barko ng plan ay nagpatuloy sa hilaga, dumaan sa pagitan ng Yonaguni Island at Taiwan, at umabot hanggang 50 milya mula sa Yotsori Island. Ang islang ito ay opisyal na pag-aari ng Japan, ngunit inaangkin din ng China at Taiwan, kaya't malinaw na ang paglalayag ng plan ay isang hakbang upang takutin ng Japan. Bilang tugon, nagpadala ang Japan ng DE-234 destroyer at ilang maritime patrol aircraft upang bantayan ang mga barko ng China. Sa parehong linggo, isang Shupang-class survey ship ng China na Mao Yisheng ang lumapit ng 25 milya mula sa Yonaguni Island, at sinundan ito ng isang Y-9 electronic surveillance aircraft at WBD-7 UAV. Sinamahan pa ito ng CNS Y-9 destroyer, CNS Docking Frigate, at ang fleet oil tanker na CNS Kekeksilihu, na lahat ay pumasok sa karagatan ng Japan sa loob ng linggong iyon. Samantala, nakita rin ng Karelia, isang intelligence ship ng Russia na naglayag 31 milya timog kanluran ng Oshakojima. Malinaw na parehong China at Russia ang patuloy na lumalabag sa maritime protocol sa pagtatangkang takutin ng Japan. Sa katunayan, ang insidente noong Mayo ay bahagi lamang ng mahabang listahan ng mga paglabag na ginagawa ng plan simula pa noong 2021. Noong taon na yon, 67 beses na intercept ng Maritime Self-Defense Forces ng Japan ang mga barko ng China at Russia. Tumaas pa ito sa 132 noong 2022. Sa 2023, umabot ito sa 133. Noong Mayo 2024, iniulat ng CNN na ang Chinese Coast Guard ships ay naglayag sa loob ng contiguous zone ng Senkaku Islands nang magkakasunod na 158 araw, isang record. Ang mga isla na tinatawag ng Japan na Senkakus ay hindi tinitirhan, ngunit may potensyal na maging sanhi ng tumitinding tensyon. Ang contiguous zone na ito ay umaabot ng 12 nautical miles mula sa opisyal na teritorial na tubig ng Japan. Habang hindi labag sa batas ang paglalayag sa contiguous zone, ang pagpapanatili ng tuloy-tuloy na presensya dito ay itinuturing na isang provocation. Sa kabila ng mga aligasyon ng China na ang mga islang ito ay bahagi ng kanilang teritoryo, malinaw na ipinapakita ng kanilang mga aksyon ang layuning subukan ng hangganan ng Japan at hamunin ang kakayahan nitong protektahan ang kanilang soberanya. Ang paulit-ulit na insidente na ito ay nagpapahiwatig ng estratehiya ng China na bantayan at palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa kasalukuyan, matalino ang diskarte ng Japan sa pagharap sa mga barko ng Chinese People's Liberation Army Navy, PLAN, na pumapasok sa kanilang teritoryo. Sa halip na maglunsad ng direktang opensiba, pinapadala ng Japan ang kanilang mga barko upang salubungin ang PLAN at ipakita na handa silang ipagtanggol ang kanilang karagatan. Ang mensahe ay malinaw. Maaaring sinusubukan ng China na manmanan o takutin ng Japan, ngunit ipinapakita ng Japan na may sapat itong lakas pandagat upang lumaban kung kinakailangan. Bukod sa mabilis na tugon, aktibo rin ang Japan sa pagpapalakas ng kanilang lakas militar upang masigurong handa silang humarap sa anumang banta mula sa China. Halimbawa, noong Agosto 2023, inihayag ng US Department of Defense ang mas pinatibay na alyansa sa pagitan ng Japan, Estados Unidos at South Korea. Bagamat matagal ng bilateral na kaalyado ng Estados Unidos ang Japan at South Korea,
Ang trilateral na kasunduan ay isang bagong hakbang upang magtulungan ng tatlong bansa, kasama sa kasunduan ng regular na pagsasagawa ng multi-domain military exercises at mas pinahusay na pagbabahagi ng impormasyon, partikular tungkol sa aktibidad ng China at North Korea sa Indo-Pasipiko. Nagsimula nang magbunga ang kasunduan. Noong Abril 2024, nagsagawa ang tatlong bansa ng pagsasanay militar sa East China Sea. Ang Japan ay nagpadala ng isang warship, samantalang ang South Korea ay nagpadala ng guided missile destroyers upang samahan ang mga barkong Amerikano. Ang drill ay naganap sa mga pinag-aagawang karagatan at sinundan ng mga pagpupulong kasama ang mga lider ng Pilipinas, isa pang bansa na nag-aalala sa agresyon ng China. Mas malalim pa ang ugnayan ng Japan sa Estados Unidos. Noong Marso 2024, iniulat ng Al Jazeera na ang Japan at Estados Unidos ay nagpaplano ng pinakamalaking pag-upgrade sa kanilang security alliance mula noong lumagda sila sa Mutual Defense Treaty noong 1960. Ayon kay Yoshimasa Hayashi, tagapagsalita ng gobyerno ng Japan, pinag-uusapan ng dalawang bansa kung paano nila mapapalakas ang kanilang command at control systems para sa mas mahusay na koordinasyon at kahandaan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Japan sa pagtugon sa mga banta ng China. Bagamat malakas ang Navy ng Japan, hindi ito kasing lakas ng plan. Ayon sa Global Firepower, ang Japan ang may 21st na pinakamalakas na Navy sa mundo na may 155 naval assets, kabilang ang 23 submarines, 36 destroyers at 22 mine warfare vessels. Sa kabilang banda, ang plan ang may pangalawang pinakamalakas na Navy na may 730 vessels, kabilang ang 61 submarines, karagdagang 13 destroyers, mas malalaking fleets ng frigates at corvettes, at dalawang aircraft carriers na maaaring magdala ng bahagi ng 1,207 fighter aircraft ng China. Sa kabila ng numerikal na kalamangan ng China, ang mga alyansa ng Japan ay nagbibigay daan upang mapunan ang kanilang kakulangan. Alam ng China na ang pag-atake sa Japan ay nangangahulugan din ng pagharap sa South Korea at Estados Unidos na magdudulot ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko. Kaya't sa halip na direktang umatake, tila sinusubukan ng China na tuksuhin ang Japan sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpasok sa kanilang karagatan. Ang tugon ng Japan ay matalino at may kalkulasyon. Sa halip na sumugod, binabantayan nila ang mga barko ng China habang pinapalakas ang kanilang mga alyansa at sariling kakayahan. Ang estratehiyang ito ay maihahalin tulad sa collective defense strategy ng NATO na nagpapakita kung paano maaaring tumibay ang isang bansa sa pamamagitan ng kooperasyon. Kasabay nito, hindi umaasa ang Japan na ipagtanggol lamang sila ng mas malalakas na bansa. Aktibo rin nilang pinapalakas ang kanilang Navy upang masigurong may kakayahan silang lumaban kahit sila lamang ang humarap sa China. Patuloy na pinalalakas ng Japan ang kanilang Maritime Self-Defense Force sa harap ng tumitinding tensyon sa karagatan, partikular sa presensya ng China. Noong Abril 2022, iniulat ng USNI News na nakomisyon ng JS Kumano, ang unang barko sa bagong Mogami-class multi-role frigates ng Japan. Ang Mogami-class frigates na may habang 436 feet at bilis na mahigit 30 knots ay dinisenyo upang maging mas epektibo laban sa parehong aerial at seaborne threats. Nilagyan ito ng flight deck at hangar para sa Mitsubishi SH-60K helicopter, pati na rin ang 16-cell Mk-41 vertical launching system para sa Type 03 surface-to-air missiles. Bukod dito, may mas malakas itong baril, isang Mk-145 127mm gun na mas epektibo kaysa sa mga armas ng barko ng China na lumabag sa teritoryo ng Japan noong Mayo 2024. Kasama ng pagpapalakas sa mga frigates, iniulat noong 2023 ng China Military na nagtutulak ang Japan ng bagong teknolohiya tulad ng unmanned combat weapons, amphibious armored vehicles, at multi-purpose unmanned vessels. Pinag-aaralan din ng Japan ang mga bagong anti-torpedo at ship-to-air missiles na maaaring magamit sa kanilang mga barkong pandigma. Ang Japan ay nagde-develop din ng bagong intelligence gathering aircraft na posibleng gamitin sa pagmamanman sa tubig ng China. Ang patuloy na paglago ng depensang militar ng Japan ay makikita sa kanilang record-breaking na military budget.
Noong Agosto 2023, iniulat ng Reuters na humiling ang Japan ng 7.7 trillion yen, katumbas ng $52.7 billion para sa kanilang 2024 defense budget. Layunin ng kanilang plano na itaas ang defense spending sa 2% ng GDP sa pagitan ng 2024 at 2027. Ang 2024 na budget proposal ay kinabibilangan ng 900 billion yen para sa pagbili ng armas at mga missile systems, pati na rin 600 billion yen para sa pagpapalakas ng depensa sa Southwest Island chains, kung saan madalas pumapasok ang mga barko ng China. Pinalawig pa ang budget noong Disyembre 2023 nang maaprubahan ang 795 trillion yen, katumbas ng $55.9 billion para sa 2024 defense spending. Ang malaking bahagi ng pondo ay inilaan para sa konstruksyon ng dalawang Aegis System Equipped Vessels, AESEVs, na magiging pundasyon ng missile defense system ng Japan. Ang bawat barko ay may habang 623 feet at kayang mag-displace ng 12,000 tons ng tubig. Nilagyan ito ng Mk-45 127mm gun, SM-6 missiles at kakayahang maglunsad ng American Tomahawk cruise missiles. Bukod dito, magkakaroon din ng AECVs ng anti-drone laser system simula 2032. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng determinasyon ng Japan na tumugon sa agresyon ng China. Sa bawat insidente ng pagpasok ng Chinese Navy sa teritoryo nito, ipinapadala ng Japan ang kanilang mga barko upang ipakita na kaya nilang lumaban kung kinakailangan. Bukod dito, aktibo ang Japan sa pagpapalakas ng kanilang alyansa sa Estados Unidos at South Korea na regular na nagsasagawa ng mga military drills kahit sa mga disputed waters. Ang kolaborasyong ito ay nagpapatibay sa posisyon ng Japan bilang bahagi ng isang mas malawak na network ng depensa. Bagamat ang budget ng Japan para sa militar ay ikalimang bahagi lamang ng $236.1 billion na military budget ng China noong 2024, patuloy nilang binubuo ang kanilang kapasidad upang maging handa sa anumang tensyon na maaaring lumala. Ang mga bagong barko at teknolohiyang kanilang inaasahan ay hindi lamang para sa depensa, kundi upang ipakita na hindi sila basta-bastang susuko sa agresyon ng China. Habang ang China ay patuloy na nambubuyo sa pamamagitan ng sunod-sunod na paglabag sa karagatan ng Japan, ipinapakita ng Japan na handa itong tumayo sa sariling mga paa at protektahan ang kanilang soberanya. Bagamat malayo ang lakas ng kanilang navy kumpara sa China, ang diskarte ng Japan sa pagpapalakas ng alyansa at pagbubuo ng makabagong teknolohiya ay malinaw na nagpapakita ng kanilang layunin na maging handa sa anumang pagsubok.